Ano bang kalagayan nila ngayon? Para ba silang balisa, hirap ang loob? Merong maraming leksyon na matututunan sa buhay ni Haring Saul. 1 Samuel 18, 1 to 12. Matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonathan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Napamahal si David kay Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang buhay. Ibinigay niya kay David ang kanyang balabal at kagamitang pandigma, pati ang kanyang tabak, pana, at sinturon. Nagtatagumpay si David kahit saang labanan siya ipadala ni Saul, kaya siya ginawa nitong pinuno ng mga kawal. At pagkataas niya sa tungkulin ay kinagalak ng buong Israel, mula sa pangkaraniwang mamamayan hanggang sa mga opisyal sa palasyo. Nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan sa bawat bayan na madaanan nila. Sinasalubong sila ng mga kababaihang umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga tamburin at alpa. Ganito ang kanilang awit. Pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000. Hindi nagustuhan ni Saul ang sinabi sa awit. Labis niya ito ikinagalit at sinabi niya, kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David, at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang na siya'y kilalanin nilang hari. At mula no'y naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Kinabukasan, si Saul ay muling ginambala ng masamang espiritu at naging parang baliw. Kaya tinugtog ni David ang kanyang alpa tulad ng ginagawa niya araw-araw. Hawak noon ni Saul ang kanyang sibat at 2 beses niyang sinibat si David sapagkat gusto niya itong patayin. Ngunit parehong nailagan yon ni David. Si Saul ay natakot kay David sapagkat si David na ang pinagpapatnubayan ni Yahweh at hindi na siya. Isang malungkot na kabanata sa napakadakila sana ang karir ni King Saul. He was anointed to become king, the first king in fact, and before that, only the religious leaders led the nation. At si David, alam natin, naging bayani, napatay niya ang higanting si Goliath, at mula noon, hindi na mapigil ang pagsikat niya. Samantala, 2 ang naging papel niya sa buhay ni Saul. Dahil si Saul ay laging ginagambala ng masamang espiritu, ipinanukala ng kanyang mga tauhan na humanap sila ng magandang umawit at mahusay tumugtog. Sapagkat naniniwala silang pag inawitan at tinugtugan itong nagagambala na espiritu ni Saul, siya'y mapapanatag, matitiwasay, at ganoon nga ang nangyari. Kaya si David ay tagatugtog, taga-awit, and at the same time, naging napakagiting na general ng mga hukbo. But Saul felt threatened by David. Imbes isipin niya na asset sa kanyang organisasyon, naging threat sa kanya. Naging isang banta na maaaring sumobrang sumikat. And he used everyone to conspire against David. Although David constantly assured him of his loyalty, he wouldn't be convinced. King Saul felt very gravely threatened. And this is one of the first elements of a torment, of stress, of depression. May threat. 1 Samuel 18, 8-9, Saul was very angry. This refrain of the song displeased him greatly. They have credited David with tens of thousands, he thought, but me with only thousands. Ito naman kasi mga babaeng ito, nagkakantahan rin lang, pinaparinig pa nila sa hari, mabuhay si David, 10,000 ang napatay. Si Saul, libo-libo lang. Eh, ikaw man naman yung sitting king, natural, mati-threaten ka. So yung mga tao, nagdagdag actually sa threat or perceived threat ni David, ni Haring Saul kay David. Sabi niya, what more can he get but the kingdom?
And from that time on, Saul kept a close eye on David. Again, another stressor, fear of loss. Loss of territory, loss of position, loss of income, any fear of loss. Lalo na yung loss of somebody beloved. And then Saul's daughter loved David. Michal loved David. So Saul isolated himself and considered David an enemy. Pasikat ng pasikat si David, lalo namang inilayo ni Saul ang kanyang loob dito sa taong ito. 1 Samuel 18, 28 to 29, when Saul realized that the Lord was with David and that his daughter Michal loved David, Saul became still more afraid of him and he remained his enemy the rest of his days. Remember, pinag-aaralan natin itong buhay ni Saul dahil buhay din natin ito. Buhay din ito ng mga mahal natin sa buhay. At yun ang ating hinahanap agad-agad. Anong kinalaman ng buhay natin sa buhay niya? He asked his son Jonathan to kill David. Meron siyang anak na lalaking tagapagmana ng kanyang trono, si Jonathan, but Jonathan also loved David. So yung mag-ate, mahal nila pareho itong si David. 1 Samuel 19:1, minsan nasabi ni Saul sa anak niyang si Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Ngunit mahal ni Jonathan si David. So parang nawawala ng kakampi itong hari. Ang buong pamilya niya in love with David at ang buong kingdom. Saul even asked his officials to kill the priests who sheltered David, but they refused. Si David ay naging parang akala mo'y taong labas. Kasi pinag-uusig na siya ng hari, nakatira na siya sa mga ilang, meron siyang konting followers, at isinyelter sila ng mga ibang priest na malayo sa capital. At ipinapapatay din ni Saul yung mga pari na yon. 1 Samuel 22:17, ngunit ayaw sumunod ng mga inutusan niya. Sapagkat natatakot sila pagbuhatan ng kamay ang mga pari ni Yahweh. God also didn't answer him anymore. Nung araw, may paraan ng mga hari na makipag-usap sa Diyos, magtanong through the priests. But this time, hindi na rin siya sinasagot. 1 Samuel 28:6, nang sumangguni siya kay Yahweh, hindi sumagot si Yahweh kahit sa pamamagitan ng panaginip, ni sa pamamagitan man ng urim o mga propeta, mga style nila of communication. Saul was so depressed, Saul's crown was slipping from his head. Dahan-dahang dumudulas, pabagsak ang koronang nasa kanyang ulo. 1 Samuel 15:23, for rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. Sinabi yan ni Samuel sa hari. Hindi ka na nakikinig sa Diyos, so hindi na rin siya nakikinig sa iyo. Sa katunayan, isinaranan niya ang kabanata mo bilang hari. And then David was the newly anointed. Siya yung flavor of the month. Siya yung uso. Siya yung kinahuhumalingan ng lahat. 1 Samuel 16:12-13. Si David ay makisig na binatilyo. Malusog at maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko, buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis. At nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. This while Saul was sitting as king. So napalitan na yung anointing, hindi na lang, kulang na lang coronation. Saul was so depressed, it was like being controlled by an evil spirit. In fact, that's how the ancient writers described it. That an evil spirit was controlling him. 1 Samuel 16:15, Saul's attendants said to him, see, an evil spirit from God is tormenting you. Let our Lord command his servants here to search for someone who can play the lyre. He will play when the evil spirit from God comes on you, and you will feel better. And this is a source of many questions. Bakit daw magpapadala ang God ng evil spirit?
First of all, yung sinabing, this is an evil spirit coming from God, came from the mouth of his palace attendants. It did not come from the prophet. So that statement could be precise or not. Precise or not precise, the ancient people believed that everything really came from God. That even diseases, even evil spirits, could only come to you with God's permission. So that's where the sentence is coming from. And it is not to be overextended to the point that you would think that every evil that comes to people were really directly caused by God. It was an opinion of the palace court. Naku, pinapadala ka ng Diyos na masamang espiritu. Diba? Kaya kailangan humanap tayo ng tutugtog at aawit sa'yo. So nung paman, alam na nila yung effect ng music therapy. Alam nyo ba na nakakapagpagaling ang tunog? Kaya yung mga mahilig sa mga tubig-tubig na tumutulo-tulo, nakakapagpagaling yun ng emosyon at maaaring maging ng physical ailments. Ang tunog ng batis, ang tunog ng hangin. Ewan ko lang ang tunog ng boses ng inyong asawa kung nakakapagpagaling o kakayamot. Pero, yes, kung nakakapagpagaling ang tunog, nakakapagpasakit din. Kaya may mga pag-aaral ng mga halaman na pinakinggan nila yung napakagagandang lyrical compositions, lalong umusbong at lumago ang mga halaman. Nung pinakinig nila ng rock, nagkamatayan. Not that I am not a rock fan, but the point is, science yan. Proven na may effect ang sound sa buhay. Kaya awang-awa ako sa mga halaman, sa mga kalye sa Maynila, rinding-rindi siguro sila sa ingay. Kaya sila hindi masasaya ang mga itsura nila. In any case, ang payo kay David, kumuha tayo ng manunugtog at mga awit para guminhawa ang iyong pakiramdam. But you know, if fast forward, Saul ended up committing suicide. He asked a soldier to kill him. 1 Samuel 31:4, Saul said to his armor-bearer, "Draw your sword and run me through, or these uncircumcised fellows will come and run me through and abuse me." Nung natatalo sila sa digma, sabi niya sa pagbuhat ng kanyang kalasag at tabak, patayin mo ako, kesa patayin ako sa mga kalaban natin. At paglaruan muna nila ako bago nila gawin yun. Isang account says that he voluntarily fell on his sword because the soldier refused. 1 Samuel 31:4, but his armor-bearer was terrified and would not do it. So Saul took his own sword and fell on it. What an end. What a tragic end for somebody who began so well. And it can happen to many people even now. Tragic endings. Sabihin mo na, napaka-successful naman ito, napakatalino pa naman ito, ang ganda-ganda pa naman ito, bakit nagpakamatay? Ano ang nagaganap sa isip ng isang tao na siya nagpapakamatay? Ano mga lesson natin from Samuel as he told the story? 1 Samuel 15:10-11, sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Nangihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari, sapagkat tinalikuran niya ako at sinaway niya ang aking mga utos." May mga tao na pagka umaasenso, nagiging makapangyarihan o yumayaman, nalalayo sa Diyos. Imbes lalong lumapit at magpasalamat kung bakit nalilibang, nahihibang, at lumalayo. Verses 13-14, 1 Samuel. Sinabi sa kanya, kay Saul, ni Samuel, malaking kasalanan niyang ginawa mo. Kung sinunod mo ang inutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy yon. Si Yahweh ay pipili ng isang tao mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Pwede rin niya mangyari sa paghahari ngayon sa mga kumpanya, paghahari sa anumang opisina, anumang kalagayan, pwede yang mabawi
Pagka ang Panginoon ay hindi nalulugod sa asal, sa iniisip, nung binigyan niya ng pribilehiyong manguna. Psychological studies of King Saul's behavior show clinical depression. Sa panunuri ng mga dalubhasa, tiningnan nila yung mga simptomas, behavior nitong si Saul, isa lang ang verdict nila, depression. Acute depression. And a depression is a combination of high demands, yung napakataas na expectation sa'yo, and low control. It leads to psychological stress and chronic disease. Pag ikaw ay merong malaking expectation sa sarili mo o ang mga tao ay may malaking expectation sa iyo, high demand, pero ang kaya mo, low lang. Hanggang doon lang ang power mo, kulang nga ngayong kakayanan, hirap ka na abutin yung dapat ay abutin, it leads to psychological stress, which could become a chronic disease. It could lead to clinical depression. Do not bite more than what you can chew. And do not impose on people more than what they can adequately deliver. Marami mga anak depressed sa sobrang expectation ng mga magulang. Marami mga asawa depressed sa sobrang expectation ng kanilang kabiyak o ng sino man. Yung inaako mong di mo kaya, pinapasan mong di mo kaya, it leads to depression. Kaya hindi natin alam kung minsan tayo palang pumapatay doon sa mahal natin sa buhay sa sobra nating expectation na hindi naman nila kaya. What were Saul's stressors? Our own stressors? Well, the Philistines declared war and the people were anxious. So he had fear. And Saul's army was just 3,000. The Philistines were 30,000 chariots and 6,000 horsemen. Napaka-mismatch. Again, yung expectation, hindi katumbas nung kakayanan. And then he was instructed by Samuel to wait for his arrival in order to tell him the next action. Pero nainip si Saul, nanguna na, he burnt offerings to God, which was an exclusive franchise of priests at that time. So nagkaroon ng judgment sa kanyang ginawa. Lumampas siya sa kanyang dapat tungtungan. Hari siya, yes, pero hindi siya priest. At pinapel niya yon sa kanyang desperation. Samuel arrived and declared that because of his action, he would lose the kingdom. Napaka sama ng naganap, sunod-sunod, palala ng palala. At kung ano-ano pa mga nangyari kay Saul, pero sabi nga, 1 Samuel 16:23, tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, kinukuha ni David ang kanyang alpa, tinutugtugan niya ang hari. Si Saul naman ay naaaliw, umaalis sa kanyang masamang espiritu at siya'y gumagaling. So, what is the connection between depression and music therapy? Bagong tawag yung music therapy, pero yung luma ng ideya yan. Nadiscover nila nitong modern times ang kapangyarihan ng music therapy matapos ang World War II. Napakarami mga sundalo yung sobrang nagkaroon ng trauma. At marami mga simbahan, maraming grupo ang dumadalaw para awitan sila doon. At nakita ng mga doktor na bumibilis ang paggaling. Nababawasan ng depression, mas tumatalab ang mga gamot. Ngayon, music therapy is an established health profession in which music is used within a therapeutic relationship to address physical, emotional, cognitive, and social needs of individuals. Kaya tawag natin dyan, music ministry. Because music is ministry. Marami sa atin hindi natin alam, bakit kaya gusto kong umaattend ng worship? Bakit di nila ako manood sa bahay? Nadidinig ko rin naman. Yung kasing live music and singing together heals. Hindi nauunawaan lubos sa mga tao yung mechanics.
Kahit nung unang panahon pa man, lahat ng uri ng pagsambay may musika. Because music heals. Lalo na ang musika ay nakatuon sa Diyos. Ang mga salita ng awit ay tungkol sa Diyos. Pagpapuri, pagpapasalamat, may nagaganap na paggaling sa atin. Sa ating espiritu, sa ating kaluluwa, maging sa ating katawan. Napatunayan ang depression at mga Parkinson's and Alzheimer's, lahat ng mga yan na meron yan, meron silang disorientation of the rhythmic brain activity. Ibig sabihin, lihis ang sense nila of rhythm. So may kinalaman talaga yung appreciation of rhythm, appreciation of music sa matinong pag-iisip, sa healthy na pag-iisip. Kaya mahalaga ang musika sa buhay ng tao. Music or rhythmic vibrations correct this condition. This is proven by many respectable experiments. So mga kapatid, ang tagal na ng buhay ni Saul, so ang atupagin natin yung buhay natin ngayon, learning from him. Avoid depression. Do not torment your soul. Do not bite more than what you can chew. Do not stand taller than what you really are. Huwag kang magpanggap. Huwag magkunwari. Nakaka-depression. At siyempre, dapat tulungan natin ating mga mahal sa buhay na huwag magpanggap, huwag magkunwari. Mahalin natin sila, tanggapin natin sila, at huwag natin silang pilitin na mag-swak doon sa mga hugis na gusto natin ng hulmahan kung anong gusto natin mangyari sa kanila. Receive anointing and blessing when God gives it to you. Para hindi ka ma-depress, bine-bless ka, di salamat. Ngayon, nababawasan, nakukulangan, salamat pa rin. Let go. Hindi ko mo nakaranas kang sumikat o yumaman noon o maging makapangyarihan, forever na nasa kamay mo yan. So kung unti-unting nawawala, huwag ka magpaka-depress dahil lalala lang ang sitwasyon mo. Masisira lang ang diskarte mo sa buhay, oras sa pinagpilitan mong hawakan yung papaalis na sa buhay mo, habulin yung mabilis na mapapalatalilis, at magpanggap at takpan yung mga katotohanan na nangyayari sa buhay mo ngayon. Pati sa pagpapagamot, naguhubad tayo sa harap ng doktor, pinapakita natin ating mga karamdaman para magamot, di natin tinatakpan at ikinukubli. At ganun din sa ating mga katotohanan sa buhay. Minsan dati kang mayaman, ngayon hindi na masyado, di ipakita mo. Manong ngayon na dating naka-limousine ka, tapos naka-tricycle ka ngayon, habal-habal pa. May binabalance ka pa mga plato habang nakasakay ka dun sa... yun ang katotohanan mo ngayon, live with it. Para hindi ka na mabaliw at humantong sa pagpapakamatay. No, kaya yung mga mahal natin sa buhay, huwag nating itulak na mapunta doon. Yield, surrender when God takes away. Ano man yun, sino man yun na kinukuha na ng Diyos, tanggapin mo ang katotohanan, ipagpasalamat mo kahit minsan nakahiram ka ng kasikatan, ng kayamanan, maging ng taong nagmahal sa iyo at minahal mo. Job 1:21, matapos si Job ay mamatay ang mga anak, mawala ang mga kabuhayan, at dapuan ng kutak-kutakot na sakit. Sabi niya, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Yan ang hindi made-depress. Pinagpapasalamat niyang nakahiram at ngayong binawi na patuloy siyang tumatanaw ng utang na loob. Avoid depression. Do not torment your soul. Accept it when God gives the anointing or the blessing or the role to another person. Hindi naman tayo laging forever. Pasalamat ka na kung nakaramdam ka ng panahon mo, kahit sandali lang yon. And yield the stage, yield the space, yield the limelight to someone else, lalo kung obviously na inilalagay siya doon ng Diyos dahil hindi mo naman pwedeng pigilin ng Diyos. Numbers 12:8,
to the rebellious Aaron and Miriam na lumalaban sila kay Moses, "Why then were you not afraid to speak against my servant Moses?" Sabi ng Diyos doon sa magkapatid. At si Miriam dinapuan ng ketong. Kasi pinapapel nila, hindi nila papel. Gusto nilang agawin yung authority ni Moses. Hindi naman sa kanila binigay yun ng Diyos. So ayun ang inabot ng babaeng ito na pasimuno sa pagkakalat ng intriga, nagkaroon siya ng ketong. May expiry din kung minsan yung mga seasonal anointing. If you're anointed for a certain project, for a certain phase of a project, seasonal yun, hindi yun forever. May mga seasonal talaga, mayroon ang haba, may lifetime, pero Diyos lang ang nagde-determine nun. If all the signs show na ang favor ay inilalagay na sa iba para, for whatever reason, yield. Be gracious to yield. Accept. And then flow with life. Huwag niyong labanan ng agos ng buhay. Kung minsan, up to a point, pwede kang lumaban. Alam mo, pwede masabihin na papala ka. Pero alam mo naman yung paglaban na hindi talaga mananalo. Flow na lang. And do not be jealous or envious of God's anointed. Do not contradict the Lord's anointed. The Lord chooses whom He chooses. The Lord blesses whom He blesses. Flow. Mark 9:38-41. Naging sobrang sectarian na itong mga follower ni Jesus. Gusto nila sila lang. "Teacher," said John, "we saw someone driving out demons in your name, and we told him to stop, because he was not one of us." "Do not stop him," Jesus said, "for no one who does a miracle in my name can do in the next moment and say anything bad about me. For whoever is not against us is for us." Ngayon, ganyan na yung mga religion. Sila na lang ang tama. Sila na lang ang may karapatang magturo. Lahat mali na. Sabi ni Jesus, kung hindi tayo kinakalaban, kakampi natin yan. At kung nagtuturo sila ng kabutihan, pagiging makadiyos, ano man ang kanilang sectarian color, hindi nyo yung kalaban. Nung pa man, sinosolo na nila ang Diyos. And do not harm the Lord's anointed. The Lord's anointed in the times of Israel were the kings and His prophets. Hindi naman kung sino lang inutusan ng bumili ng suka, nagbukas ng Biblia, anointed na. Pero, tansya-tansyahin mo, makiramdam ka. Kesa bigla-bigla ka na lamang diyang lumalaban sa hangin. Kailangan nakikiramdam ka. Anointed nga ba? Paano ko malalaman? Paano ko madaramdaman? Mag-ingat-ingat. 1 Samuel 26:9, "Who can lay a hand on the Lord's anointed and be guiltless?" And that was what Saul was trying to do. He was trying to kill David. And David was already the anointed one. Kinakalaban niya ang langit. Psalm 105:15, "Do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm." Bilin yun, utos yun. At Diyos ang bahala magdisiplina sa kanyang mga anointed ones kung sila'y nagkukulang. Tulad nun, sumobra na itong si Saul, Diyos din naman na bumawi ng anointing. We don't have to do it for God. Because God can do it Himself. And do not entertain your demons. Ang dami mga demons ni Saul Jealousy, envy, fear, iba-iba. Ano-ano ang mga bubulong-bulong sa inyo, mga demo-demonyita at demo-demonyito? Don't entertain. Sabi sa Bible, resist the devil, he will flee from you. Genesis 4:7, sabi ng Diyos kay Cain, "If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it." Sari-sari ang naiisip nitong si Cain na gawing masama.
Sabi ng Diyos sa kanya, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka. Kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. Ano mga gusto maghari sa inyong puso? Ano mga galit, mga inggit, mga insecurities, o mga masasamang balak talagang manakit, manira? Sabi ng Diyos, nakaabang sa labas ng pintuan mong parang mabangis na hayop. Huwag kang magkakamaling magbukas sapagkat papasukin ka. Kailangang labanan mo ang mga masasamang ideya na pilit pumapasok sa iyong isip. And do not over-control others. Remember, pinag-uusapan natin is how to avoid depression. When you're over-controlling, you will be depressed because you will fail. At yung kinokontrol mo rin will be depressed kasi nasasakal siya. Kaya maraming depressed. Let healers and therapists minister to you. So you should relax and you should rest. Alam niyo yung mga sinasabi nila ngayon, mga usong spa. Bakit spa? The original meaning of spa, tubig. Yung iba naman, isang patak na tubig, wala. Spa. Ang tawag. Anong spa dyan? Kasi noong unang panahon, ang panggaling talaga tubig. Mga bukal, mga talon, mga lagaslas, at kasama na ibang mga ministration. Pero ngayon, wala nga tubig yung gripo nila, spa. Kaya lalo ka ma-stress. Pero, bakit uso ngayon yung mga ganyan? Isa yung patotoo na ang mga tao stressed. Kaya sabihin sa iyo, relax. Pagkatapos 3 araw mo nang tinatanggal yung oil, alkitran pala. Kaya ayaw mabakbak sa iyong kutis, lalo kang na-stress. Nagkagalis ka pa sa mga hindi nilalabang mga sapin. At yung therapist, nagkapilay-pilay ka na dahil hindi trained. Pero, kaya uso yung mga yan ngayon kasi kailangan ng tao. Isa lang ang sinasabi niyan, mga kapatid, turuan nyo ang sarili nyo magpahinga, mag-relax. Hindi kailangan ang spa kung saan kayo nakakahanap ng ganong relaxation. Let the arts soothe you. Bakit natin sinasama yung arts, music, dance, kung ano-ano? Dahil matagal lang napatunayan yan sa Biblia mismo na nagpapagaling. Hindi yan arte. Bahagi ng pagpapahinga ng isang kaluluwang pagod. Yung makakita ng magagandang bagay, makarinig ng magagandang ingay at tugtog, at makarinig ng magandang salita na nagmumula sa Diyos. Puro pampagaling. 1 Samuel 16:23, kinuha ni David ang alpa at tinugtugan niya ang hari. Si Saul naman ay naaaliw. Umaalis sa kanya ang masamang espiritu at siya'y gumagaling. So nakita niyo ang pinagmumula ng sakit ni David, lahat psychological, spiritual, emotional. And brothers and sisters, welcome whatever and whoever drives away your demons. Minsan kaibigan mo yun, minsan kapamilya mo, pagkakausap mo siya, pumapayapa ka, natatahimik ka, yun ang pagkakausapin niyo. Pero yung pag dumarating siya, yung parang tahimik mong tubig na nakakaukaw niya, layuan niyo. Yung mga tuwing lalapit sa'yo, ay nabalitaan mo na ba? Yung maiinis ka, magagalit ka, itulak niyo. Sa kutsyon, huwag kayo nagpapapakinig sa mga taong ginugulo ang inyong isip. Pinupuno kayo ng inggit, ng takot, ng intriga, padala yan ng demonyo. Huwag niyo sabihin, padala ng Diyos. So alam niyo na, huwag niyo siyang tawaging demonyo, padala lang siya. So alam niyo kung paano, o baka naman kayo yan. Diba? Papasok kayo sa buhay ng may buhay, naiinggit siya, nagagalit siya, naiingit siyang insecure. Dapat ang regalo natin sa bawat isa, kapayapaan ng loob, katiwasayan.
Kasi ang dami na nga nating problema. Pag pupunta ka sa isang tao, ang dami na niyang dala, huwag mo nang dagdagan, lalo't di naman kailangan. Do not stand taller than what you really are. Para ka relaxed. Do not pretend. Do not present high-maintenance images of yourself. Na ang gastos-gastos ng image mo i-maintain, hirap ka tuloy. Do not look perfect. Kaka-stress yan. Being very good should be enough. And don't bite more than what you can chew. Huwag kang bumili ng di mo kayang bayaran. Huwag kang gumastos ng hindi mo kayang tostusan. Live within your means. Do not spend more than you earn. Di ba ang dami nagpapakamatay dahil ang daming utang hindi mabayaran? Lalo yung nahuhumaling sa mga kasino. Kaya kung minsan yung mga room-room ng mga casino hotels, ang dami-dami biglang, ay patay na pala isa doon, nagbaril na. Kasi hindi makabayad. Don't buy more than what you can chew. Ngayong kuha ng kuha ang mga tao ng hulugan, ang mga credit cards, walang ginawa kundi alokin ka ng alokin. Kasi gusto ko nila ibaon sa utang. Do not buy what you cannot afford. Hindi nakakahanga yung taong walang kapera-pera, walang kakita-kita, tapos ang mamahal ng gamit. Hindi nakakahanga yun. Live within your means and avoid depressing others. Huwag na nating ulitin lahat. Alam na natin yung mga nakaka-depress. Do not torment anyone's soul with impossible demands and expectations beyond their capacity. Yung mga kamag-anak nating OFW, swelduhan yung mga yun, hindi sila business people. Set ang kita niyan. Nakataga sa bato kung magkano kikitain nila. Hindi pwedeng kung kailangan ka, ungot ka ng ungot. Dahil saan sila kukuha? Nangungutang lang. Alam nyo ba na marami mga OFW sinasangla ang passport? Isinasangla, kulang na lang kaluluwa. Kahihingi ng mga kamag-anak ng mga bagay na marami namang hindi kailangan. Natotorment sila. Kaya yung mga iba sobrang tulirong-tuliro, dinadagdagan pa ng stress nila sa mga amo, tumatalo na lang. Uuwi dito nakakahon. Pero may mga canned goods kasama. Dahil humihingi pa rin kayo. Pagbukas nyo, ay, may mga delata. Kasi mga kamag-anak, walang ginawa kundi humingi. Kaka-stress yan. Kahit dumadagdag ang gastos nyo, hindi dumadagdag ang sweldo nila. So, kailangan mag-adjust dito. Do not torment anyone's soul with over-domination and psychological imprisonment. Yung iimbitahin ka. Halos ayaw mo nang umuo dahil alam nyo naman yung umuo sa isang imbitasyon, birthday o anuman, kung anong traffic ang tatawirin mo, anong kailangan mo, activities mo, ang putulin mo para ka makapunta doon. Tapos sasabihin mo sa'yo, huwag ka mawawala. Stress yun, ha? Alam nyo kung anong magandang imbitasyon? Kung mahal nyo yung iniimbitan nyo, sabi nyo, etong birthday ko, etong oras, ganung lugar. Pero kung one day before, naisipan mong mag-out of town at may chance, go. O kaya nung araw ng birthday ko, tinamad ka, gusto mo lang humilata. O sige, humilata ka na lang. Pero sabi mong, huwag ka mawawala. Pressure yon. Mahal nyo ang sarili nyo, hindi siya. Yan ang gusto ko matanggap na imbitasyon. Kaya mga pastor, pwede nyo po kami ikasal kailan? Sa 2034 po. Anak naman. Pag nakanalo ako ng round the world ticket na napatapat sa kasal mo, ika-cancel ko dahil ikakasal ka. Pero pastor, minsan lang naman po ako ikasal. Oo nga, pero araw-araw nakakasal ako ha. So, can you imagine na mag-commit ako dyan? Para po tahimik ang loob ko. Natahimik ka pero ako nabagabag. Pag nag-iimbita kayo mga kapatid, huwag nyo silang itali. Ang sarap-sarap nung birthday ko, punta kayo, pero pag tinamad kayo, I understand, love you. Ang sarap puntahan yung gano'ng mga okasyon. Meron pa, i-require ka ng damit, kailangan fuchsia. Wala akong fuchsia. Diba?
Kailangan cowboy attire, may dala ka pang kabayo. Anong klase mga imbitasyon yan? Ba't di nyo lang barilin yung iniimbitan nyo? Set people free. Do not be a tormentor. In other words, give them the real gift of love and friendship. And real love sets free. Huwag nyo silang gawing props para sa kaligayahan nyo sa araw na yon, pero sobra ang sacrifice nila. Because if it is their pleasure to come, they will come. Huwag nating pressurein. Do not torment anyone's soul with needless guilt and feelings of inadequacy. Mga anak nyo na talagang hindi ma-perfect ang score sa quiz, hayaan nyo na. According to studies, more than 90% of people who become rich later, mabababa ang score sa test ng araw. And then yung ang tataas na mga exams, sila yung nagiging mga clerk. Kasi ang gagaling nila talaga magpaanda ng mga bagay-bagay, kaya lang wala doon yung pera. So, huwag nating ekspekan ang mga tao ng higit sa ibinigay sa kanila ng Diyos na kakayanan. And do not torment anyone's soul with jealousy, with envy and fear. Lalo kung kayo yumaman o masenso, meron kayong high school reunion, huwag na naman kayong magpula ng sapatos pagdating nyo doon. Ano kayo si Maricel Soriano? Sukapin nyo nang huwag ipag-displayan ng mga kayamanan na acquire ninyo in the last 5 years kasi yung iba will feel miserable. Be kind. We don't need to impress our old friends. We just have to have a good time with them. And sometimes people feel miserable when they see you very, very successful tapos sila hindi. Whether it is their fault or not to feel so, don't help them to feel bad. Maging mabait tayo sa ating mga mahal sa buhay. Meron kayang nade-depress dito, meron kayang mga nade-depress sa ating circle of friends. Learn from Saul. Panginoon, turuan niyo po kami. Tulungan niyo kami, Panginoon, na bawasan ang mga stressor sa buhay namin at buhay ng aming kapwa. Turuan niyo po kami. Napahalagahan ng bawat saglit na ibinibigay niyo sa amin bilang regalo. Na ito we spend in peace, in silence, in enjoyment, and not in stress, not in depression. Maiksi ang buhay, but it is long enough to enjoy the many wonderful things that you have